Sige po, Sir Alan. When was Sangkot. yung last film na ginawa mo before this? Prior to this project po ay yung Third World Romance po ni Direk Dwayne Baltazar na Kina malapit na rin Carlo? po yung showing kay Carlo and Aquino Charlie. Charlie Dizon po under Black Sheep Productions po. Ano yung role mo doon? Kaibigan po ni Charlie sa story ng pamilya po nila ni Miss Ana Abad Santos po. Anong feeling na isang best actress at isang best actor ay nagsama sa pelikula? Overwhelming din po na mabigyan ng pagkakataon na mapagtiwalaan nga rin po na magawa yung mga ganitong klaseng project. And ilan po, yung palagi ko lang pong ginagawa ay maging grateful lang po sa mga tao na nakakatrabaho. At para dumami lang po, lumaki lang ang network natin bilang actor at gawin ng maayos yung trabaho. At yun nga po, pasalamat sa pagkakataon na tiwala na binibigay po sa atin. At kapag nakakaramdam lang naman po ako ng comfort sa pagiging artista, feeling ko po nagiging irrelevant ako. That's why ito yung mga klase ng mga project na tinatanggap ko po. Katulad ng Kamodore ni Direk Roman Perez para ma-challenge po ko ulit na para sa akin po kasi Tito Roldan na every film is a classroom po talaga na palagi po may room for improvement at newbie pa rin po for every project po na magagawa ko. After doing yung after mong manalo ng best actor, ikaw ba yung isang artista na parang namimili na ng role? Parang kailangan ko pa bumagubad best actor. Ever since po, Sir Alan, salamat po sa tanong, hindi po ako para masyadong nag-take over pagdating sa desisyon sa career. Mula po kay Sir Ricky Gallardo na una pong tumulong sa akin, first ever manager ko, hanggang sa nagkaroon po ako ng kaliwanagan, ng pag-intindi kung ano po yung industriyang ginagalaman namin at sa mga iba po pong naging mga managers pa in the past na yun lang po, gawin lang po talaga ng tama yung trabaho. Hindi naman po namimili. Sila lang po talaga yung nagde-decide for me. At hanggang ngayon po, ganoon naman po ang ginagawa ko na magtiwala lang po sa mga taong nakakatrabaho, lalo po sa mga management na napupunta ko po. Feeling ka pa rin kumbaga gumawa ng mga, galing ka before sa mga talagang sexy film di ba? Medyo naman po. Kapag may magandang role ba, feeling ka pa rin na gumawa ng mga ganong klaseng role? For now po, may konting limitations base po sa mga payo ni Mama OG Diaz. Pero sa mga ganito po, basta may magandang story po, okay naman po ako as long as ready lang din naman po yung pangangatawan namin dahil yun, puhunan pa rin po Tito Roldan, Sir Alan. So yun lang po, preparation lang po talaga, stay ready. So you don't have to be ready. Yun lang naman po talaga yung ginagawa ko lang din for every project. At may mga biglaan, hindi naman po naiiwasan. Pero yun po talaga, prepare po talaga bago magawa yung mga project. Physically and mentally po. Yes po. Nati-challenge ka pa ba pag Viva Max movie ang ginagawa mo? Since For this project po, maganda naman po yung story, Tito Roldan. Na-challenge pa rin naman po ako. Sabi ko nga po, for every project, iba pong kaba, ibang pressure. That's why, yun po yung kailangan ko lang din maramdaman po para makapag-offer pa rin po ng bago, makapaglatag ng hindi nyo pa napapanood bilang ako po, bilang actor. At yun po yung mantra ko rin bilang actor na may mapanood pong bago for every project po na nagagawa. Kamusta yung new management kay Tito OG? Tito OG Diaz, thankful po ako na in-approach ko po na baka pwede po ako mag-try sa kanya. Ako po yung lumapit, tumingin ng tulong na baka pwede pong tulungan yung ma-steer yung career sa mas maraming proyektong pagkakataon po na pwede makuha. At yun po, naging maayos po yung usapan na kung pwede ko rin po gusto kung magturo ng workshop. Yun po yung isa sa mga bagay na pinagpapasalamat ko po sa kanya na makapagpa-share din po ako, makapagbahagi pa ng mga kaalaman. Hindi lang basta umacting at gumawa lang ng project at kumita ng pera whatsoever po for whatever reason. Pero yun po yung ginagawa ko na rin bilang more than 10 years na rin sa industry na makapagturo rin po ng ibang mga kaalaman para sa mga Kamusta being manager si OG? Wala po akong masabi lang na yung nga po, first time ko makaranas din ng mga ganito, may pumupunta road manager, sinusuportan po kami sa mga PR namin, mga gigs namin ng mga ganito na thankful po ako dahil talagang maasikaso po talaga ang OG Diaz talent management at sobrang grateful po na papabilong sa mga roster of talents po nila. ilang months na kayo? Wala pa po akong 6 months, Tito Roldan. Pero yung projects po, parang yung swerte, it comes with luck din naman po, hindi palagi, pagiging freelance artist namin.
project-based madalas po. Pero sa tulong po ni Tito OG Diaz, dumadami naman po yung mga opportunities, yung mga inquiries na nangyayari. Natuwa lang kami dun sa dun sa pag-amin ng dalawa. So nakatrabaho si Carlos at si Charlie. Okay po. Di ba ikaw ba personally may nakita ka nga dun sa dalawa behind the scene? Sweet ba? Ganun. Sweetness, parang being a part ng movie nila. Parang, Meron naman po kaming napansin. Masasabi ko na sincere, parang the love is in the air, romantic yung set namin kasi nakakasama ko naman po sila sa tent. May ganun pong chemistry. May konting hint. Sir Alan, umamin naman sila. So, happy po ako for both of them. Kaibigan naman po pero natin kamusta silang kang trabaho yung dalawa? Magaan lang po sila katrabaho. Dahil si Direk Dwayne Baltazar naman po, madaling katrabaho. Magaan din naman po katrabaho talaga. May eksena rin kayo ni Carlo. Yes po, Tito Roldan. So, Meron. kumusta ang eksena ng best actor sa best actor? Tito Roldan, overwhelming pa rin po kasi po isa sa mga iniidolo kong artista yun si Carlo Aquino nung napapanood ko pa lang po sa MMK. Bata ka pa lang. po kami. Bata pa kayo. Bata pa po kami. Magkabatch naman po kami yan. Kaya ito po, surreal yung experience Tito Roldan. At salamat po at nakita kita ulit. Do you Ako see, rin tagal kitang kita. do you see potential kay Tiffany doing a scene with her? Opo naman meron yung organic na pag-uugali niya pagdating sa trabaho, pagdating sa paggawa ng characterization. Yung accent, ma-work out na lang naman po yan Pero yung organic, yung genuine lang na pagganap, yun po yung isa sa mga philosophies na tinuturo ko sa pag-acting. Yung concern ko po rito para sa Philippine cinema natin, sa ibang mga players, hindi na natin masasaklaw yun. Pero yun po, sa maliit na pamamaraan na ginagawa ko, yung organic way of acting. So yun po yung importante na makita natin. At kay Tiffany nakita ko po yun Yung bukas lang, yung rawness lang po ng pagganap na kahit may accent po, na tubong Cebuana, pero nagagampanan yung mapaniwala tayo na yun po talaga yung pinagdadaanan niya sa bawat eksena. May isa ka sa nag-workshop. Ikaw ba anong tips yung binigay mo sa kanya? Kasi madalas magka-eksena kayo, di ba? May binigay ka bang tips sa kanya? Sir Alan, usually po hindi naman po ako nagbibigyan ng mga unsolicited advice. Ang ginagawa ko lang po ay makinig nga po talaga sa director. Yun lang po yung ginagawa kong trabaho. Kay Tiffany, wala naman po akong naalalang binigay na payo. Pero sabi ko lang po sa kanya na kung ano po yung pinaya sa akin ni Sir Mark Hill before na nabubuhay pa, na laruin na lang natin to. Laruin lang natin to na it's all about work po talaga. It's all about play rather. Hindi ito trabaho na laruin lang namin eksena na mas maging komportable kami at magkaroon kami ng organic lang po na pagganap sa mga karakter na ginagawa po na. Yun lang po yung feeling ko na naalala mo na sabi ko talaga sa akin. Pero pag may may iba ako ha. Pag may role ba na yung man to man ganon, babalik ka ba sa ganung eksena? Or parang hindi na yun sa isa sa mga inaano mo? Parang yun yung Isa po limitation yun sa mo. restrictions na yung Tito Roldan, yung makagawa ng mga ganun medyo daring na over the top na parang kung yun na po yung konsepto, depende na po sa management yan. Pero feeling ko po, leaning towards the more kind of wholesome approach po, parang hindi na siguro may entertain po siguro yung konsepto na gano'n kung ako po yung gaganap Tito Roldan. Okay. Pinag-usapan niyo ni Ogie? Isa yan. Actually ito po medyo nagdadalawang isip siya pero So parang iba yung goal na gusto niya sa career mo. meron pa rin po na parang hindi naman po ako matinay idol, 'di ba? I mean, I'm way past my prime and hindi naman ako, 'di ba? Hindi naman po tayo papuntang may edad pabalik, pabata, no? Importante po sabi ko na lang po ay magawa ko rin po yung mga project kasama ng mga kaibigan ko nila Direk Roman. Kung may mga project ko na ino-offer na mga gawa naman ng mga kaibigan ay malayang magawa ko rin po. At alam ko po na basta maganda lang po yung story, mutual naman po ang decision. At yung po importante sa management ay magkaroon ng mutual understanding and decision making pagdating po sa mga project na ginagawa. At yun po yung binibigyan ni Tito Ogie. Lasan mi, sino pa yung mga gusto mo makatrabaho ng mga batikang actress ngayon? Pinakapangarap Hindi ko mo pa na hindi ko lang po nakakatrabaho. nakatrabaho, Tito Alan. Si Dimples Romana po talaga. Isa sa mga hinahangaan po na artista rin sa Philippine cinema, sa telebisyon, sa mundo ng telebisyon. Bakit si Dimple? Ever since po kasi nakita ko na yung rawness ng pag-acting, yung parang for every project po talaga importante sa amin bilang actor Tito Roldan, yung makita ko po talaga yung artista na ginagawa niya bago yung karakter, talagang na i-embody po yung pagkatao.
Si Dimples Romana, ever since po, yun ang nakikita ko sa kanya. For every project, binibigyan niya ng sariling interpretation. Iba yung nakikita ko, hindi siya bilang Dimples Romana. And as an actor po, syempre, yung likeness ng voice, hindi naman po totally pwede mabago yan unless gagawa tayo ng parang robotic na boses or whatsoever. Yung pinaka-challenge din sa pagiging artista. Pero kay Dimples Romana, in terms of internalization, characterization, yung pinakinahangan ko sa kanya. At isa po siya sa gusto kong makatrabaho. Hindi mo pa siya nakakatrabaho ever since. Nagkasama po kami sa project na The Greatest Love, pero ako po yung backstory lang with Ellen Adarna and EJ Falcon. Hindi ko lang po nakatrabaho, sayang. Yung kumbaga hindi kayo Ako, backstory nagka-extend. lang po kasi kami. Okay. Thank you po, Tito Roldan. Sa akin, please invite them to watch itong Kamadora. Ayun, inimbitan ko po uli kayo na panoorin ang Kamadora, pelikula ni Roman Perez ng DGPI, si Tiffany Gray, ang bibida po rito. Malapit na po, supportahan nyo. Only on Viva Max po. Thank you. Thank you. Thank you.